Ay, nako, magandang araw po sa inyo. Muntik kalaman niya pala. Nako, eto na, rumesbak po. Congressman Henry Marcoleta po dahil sa pagkakasuspindi po ni Kong Miao Barsaga, no? Maging ang celebrity po may binunyag po, no? Yan ang sinasabi po natin. Nagsasalita na po ang ating mga representative at mga congressman dyan po sa plenaryo upang hindi ipagtanggol kung sino, upang protektahan ang freedom of speech. Kasi dyan sa plenaryo na yan, nangyari po at agahapon, sinuspinde at siyempre, alam naman natin kung bakit anong dahilan for ethics yata doon kay Congressman Miao, no? Yan ang hirap sa inyo, masyado kayong sensitive pagdating dyan. Pero sa mahabang panahon ng pagkakaupo dyan, hindi lahat sa mahaba yung pagkakaupo dyan, ni wala naman nagsasalita sa inyo laban sa korupsyon. Ano ba mas matindi, sabi niya ni Henry Marcoleta, ang magnakaw o magmiyaw? Ang magmiyaw, ibig sabihin, yung ano nang ginagawa ni Kong Miao, yung ginagawa niya sa Facebook. Bakit? Yun ba sensitive kayo doon? Pero pag nakawan, okay lang sa inyo. Walang problema. Di ho ba? Yan ang hirap sa ating mga kababayan Takot kayo. Alam nyo, para ito, tsorya ko lang to Bakit nila inano si Kong Miao? At takot sila, pinatayin pa yata ng mic habang sasalita si Kong Miao, si Kong Kiko Barsaga. Alam bakit? Napaka-ubod ng sip-sip nyo. Napaka-sip-sip nyo. Hindi lahat dyan, ubod ng sip-sip sa kay Junior. Takot at takot. Binoto kayo ng taong bayan, hindi si Junior ang nag-ano sa inyo dyan. Masyado kayong takipan dyan. Di ba? Yan ang mga kababayan sinasabi ko sa inyo. Duwag. Di ba? Kahit sa scientifical o biblical, duwag. Napaka-peste ng duwag. Di ba? Duwag yan mga ibig sabihin kaya ganyan. Di ba? Hindi lahat tamaan lang kung sino tamaan. Ito, painggan po natin ito, remesbak po. At nagseta po si Libiste, pero painggan mo natin itong si Miao, bibigay tayo ng ano. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Yes, Mr. Speaker, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barsaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain napipikon sila kay Kiko Miao wala silang magawa. Yan ba mga disente kuno? Mga nagdedise-disentihan, nagtatago kayo sa inyong kaduwagan. Di ba? Si Kiko may talagang binobroadcast niya. O ano yung dapat sabihin? Bakit? Hindi ba totoo siya sabi ni Kiko? Kung may ilan mang hindi totoo siya sabi ni Kiko, sige, aber, Pero iba totoo siya sabi niya. Inaano niya, bakit? Kayo, wala kayo ganyan. Yan ang mga gusto natin, iba nating representative. Yan ang gusto nila. Na gusto nila, dyan lang sila, disente kuno sa kanilang lunsod, di ba? Hindi nila kaya ipaglaban. Alam mo, pag ikaw nag-representative, at nandiyan ka dyan sa Congress na yan, dapat concern ka sa taong bayan. Ano ba nangyayari ngayon? Bakit di ka sasalita? Tahimik ka. Di ba? Ang ingi-ingi mo ng eleksyon, kung ano pinagagawa mo, nagkakain ka ng kung ano mga fishball, nagbabanana queue dyan, maboto ka na ng tao. Di ba? Yung ngayon kailangan ka ng taong bayan, nagtatahimik ka, nagtatakip pa kayo. Di ba? That President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths Point of order, Mr. Speaker. Diyan pala, sasalita si Kiko, nagpo-point order na, parang bastos na yan Di ba? Nabanggit sabi niya ni Kiko Barsaga dito sa kanyang post ito. Sabi ni Kiko Barsaga ito. Medyo takot sila kasi Marcos na yung binanggit ko doon. Yan ang hirap. Natatakot kayo. Huwag kayo matakot sa kanino ma'am na miminuno. Tatandaan nyo yan Pero magbigay kayo ng respeto. Si Marcos, respeto natin yan lahat. Takot ako mawala respeto ko sa kanya at sa kanya sa isa't isa. Pero matakot ako sa kanya, hindi ako matatakot. Diba? Mas nakakatakot yung respeto na ibinibigay natin sa kanya. Pwede yun, bigyan natin respeto siya kasi pangulo siya ng bansa.
At sino mang sa inyo senador hindi ako matatakot. Bakit? Kung mali ang ginagawa niya, ba't ako matatakot sa kanya? Pero tanong to, mali ba si Junior? Wala naman eh. Wala naman sasabing mali sa pagkakataong ito eh. Nakikita ni Barsaga yung gusto niya sabihin dahil yun na nakikita natin. Totoo may nagnanakawan, di ba? May corruption, di ba? Sino pumirma? Sino may kapabayaan? Hindi ba siya magsasalita? Sa'yo kayo nandiyan. Takot. Tama, mali. Di ba? Nabanggit pa nga lang Marcos, takot. Kayo takot? Sa taong bayan na inyong kaya kayo hiniluklok dyan at binoto kayo? O doon sa isang leader kung saan pansamantala lang, 6 years lang ang tinatagal? Kami, mga taong bayan, taxpayer kami. Kung hanggang kailan kami, kung 20 years kami, 40 years kami mabubuhay, 50 years, magbabayad kami ng tax. Dapat doon kayo mangilag sa taong bayan, hindi ko kayo naman pansamantala nakaupo dyan sa isa sa inyo. Tama, mali? Di ba? To bring Marcos Sr. Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight against the... Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barsaga is, JC. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, I just yielded to the Honorable Barsaga. The floor is mine. But Mr. Kay Toby Chanco yan eh, the floor is mine. Parang galang nyo naman. Speaker, I have a point of order. Nagkaganyan na kayo, nabanggit lang yun. Huwag nyo babanggitin kasi sa Itang Marcos, sa Romualdez. Natataranta yung mga dyan eh. Natataranta sila eh. Diba? Pero pag may nagdakaw dyan, tamo, hanggang ngayon si Saldi ko, may saita ba sa kanila, laban sa kanila? Si Saldi ko, tinukoy ng presidente ng Pilipinas, ha? Sino may kasalanan? Saldi, hindi ako may sabi. Yung kakasuhan na nga. Oo, paiimbestigahan pa yung iba. O anong ginagawa dyan? May nagsalita bang congressman? Saldi, ganyan ka na. Bakit kay Miao kayo sasalita? Kay Congressman Kiko kayo sasalita? Sige nga. O, paliwanag nyo ngayon. O. Majority. Okay. What's the point of order, Mr. Speaker? May I know from the chairman? Mr. Speaker, as sponsor of this resolution, I have not yet yielded my time to the respondent. Majority Leader. If the chairman so wishes, he has his time, Mr. Speaker. Yes. Honorable JC Abalos is hereby recognized. Mr. Speaker, I would like to point out that as sponsor of this resolution, it is my time regarding this measure that we are deliberating right now. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum. And Alam mo, ang hilig kasi nila, ganito pag may insertion ka, pag may nakawang ka, okay ka. Di ba? Pero presenta ka kay Junior, hindi ka sa administrasyong ito, yari ka, suspendido ka. Yari ka na. Di ba? Para seta ka ng freedom of speech, may napansin ka sa kanila. Hindi naman para laban sa kanila eh. Laban dun sa nangyari. At sino dapat i-call up. Halimbawa, ikaw, sa isang restaurant, pumasok ka, madumi ang upuan, sira-sira, mabaho yung mga kutsara, mga madudumi. Sino i-call up mo? Eh di ba yung may-ari ng restaurant? Tapos yung nakita ko madumi, nagalit ka. Paalisin niya. Parang ganun eh. Hindi ko na masisisi yung may-ari ng restaurant eh. Kino-call up ko lang, tatanong ko, bakit madumi to? Parang ganun, dito nangyari. Pag tinanong mo sa administrasyong ito, magagalit sila. Di ba? Ang dami nag-react sa panong ito. Tapos, kayo, asar na naman yung mga DDS. Alam mo itong mga loyalista, yung mga ping, huwag nyo nang pakalaman yan. Huwag nyo nang pakalaman yan dahil kahit anong gawin yan, sila lang nakakaintindi sa sarili nila. Kunwari lang, kung kakampi sa Marcos yan. Kunwari lang yan, huwag kayo mamaniwala dyan. Hindi lahat Itong mga loyalista na to, tamo mga post ng mga vlogger, pati yung Pinoy Canada, pati yung sino-sino dyan. Tingnan mo mga post nila, ang post nila, for defense. Minsan lang sila mag-opensa. Never silang nagtanggol sa taong bayan. Tandaan yan. Pero kami, mga vlogger, hindi ako DDS. Yung ibang DDS siguro, nagtatanggol sa bayan. Katulad ni Robin Padilla, hindi naman DDS. Actually, hindi naman DDS talaga itong mga sila Kiko Barsaga eh. Napapansin nila lahat tanggol sa bayan. Lahat patungo,
sa bayan tayo, patatanggol natin. Sila naapi kasi sila ang main character dito, yung taong bayan eh. Kung walang tao, kayo lang, wala tayong problema eh. Tingnan yung mga vlogger ng yung mga loyalista. Wala silang ginagawa kundi man-distract sa DDS lang. Wala silang pagtatanggol sa mga taong bayan. May nakita ba kayong content? Ha? Yung ginagawa ni Junior, okay yon. Gusto mo i-content ko rin yun eh. Na si Junior nakapagpagawa ng ganito, okay kasi trabaho niya bilang presidente yon. I-vlog nyo rin yun, okay yon. Pero yung sabi mo, depensahan mo yung taong bayan tulad ng ginagawa namin, wala kayong makikita niya kahit doon sa murang-mura, tungayaw ng tungayaw, doon sa Pinoy Canada. Tungayaw ng tungayaw, bunganga ng bunganga. Di ba? Naghahamon ng debate tayo. Kaya walang pumapatol sa kanya, di ba? Yun nakakahiya doon. Walang pumapatol sa kanya kahit maghamon debate. Hindi porket hindi ka pinatulan, hindi takot na yung tao sa'yo. Hindi ka kasi pinatulan kasi puro mura ka, puro bunganga mo, hindi binababa ng isang tao yung pagkaharap sa kanya. Ganoon lang kasimple ho yun. Di ho ba? Mura siya ng mura tungayaw. Galit yung mga followers niya tuwan-tuwa sa kanya. Pero galit kay Duterte kasi nagmumura. Pero yung mga vloggers iba niya, mura ng mura. Wala ibang, hindi mura, trash talk. Ang dami siya sabi, bakulaw, ganyan, etc. Baho, kilikili pa. Alin ba, ganun kaya sabi niya? Ang dami pa niya sabi. Wala. Sabi niya, ang lata, maingay, walang laman. Kaya hindi pinapatulan yun. Hindi na pinapatulan nyo, kahit hamunin yung debate, huwag nyo patulan. Ang gawin nyo, ihayag nyo ang katotohanan para sa kanya. Ano yun? Yung katotohanan kung saan yung mga vlogger na yan, hindi pitatanggol ang taong bayan. Ni isa mal beses, hindi nila pitatanggol. Dinidepensahan nila kung ano yung mali at tama. Tama, mali. Diba? Oh. Hindi katulad ng ginagawa namin. Anong ginagawa namin to? For Kiko, Kiko. Bakit kayo nag-guide kay Kiko? Okay, mali. Sige, ethics. Hayan ng mga complaint. Pero minsan man lang, sorry inyo siya sabi niya, para sa bayan yung ginagawa niya. Pitatanggol niya. Ang main character dito yung taong bayan. Have accorded him. Baka nakakalimutan nyo, ang binaha, hindi naman yung politiko, ang binaha taong bayan. That, Mr. Speaker. Tapos, aasarin mo mga DDS. Oh, pawasakin mo DDS, wala kayong pakialam kahit wasakin yung DDS o pawasakin yung pitawan, pasakin yung yung taong bayan huwag na diwasakin. Ba't lahat ba ng taong bayan DDS? Ha? Sige nga, hindi nag-iisip itong mga vlogger na to. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Yun ang tamang word. Mahiya naman tayo, hindi mahiya naman kayo. Kasi pag sinabi mong mahiya naman kayo, mapagpaimbabaw ka. Tatandaan nyo yan. Mapag-imbabaw ka. Lahat ng leader, lahat ng tao sa mundo na buhay nagsasabi, mahiya naman tayo guys. Huwag naman natin ikalat to. Natin. Kahit hindi ikaw nagkalat, huwag naman tayo magkalat. Ikaw ang ikaw ang leader eh. Mahiya naman kayo. Hindi porket sinabi mong tayo, sinasama mo sarili mo. Ma'am, huwag naman kayong ganyan. Auntie Claire, ano ba naman kayo?
Lahat kayo dyan. Mga vlogger, naisip nyo ba yan? Hindi. DDS na naman atakihin nyo. Totoo. Tanggalin nyo DDS. Halimbawa, mag-wish ka sa Genie. Lahat po ng DDS tanggalin sa buong mundo. Natanggal na lahat. Sa tingin nyo, itong mga loyalista na to, magtatanggol ang taong bayan? Hindi. Hahanapin pa rin nila yung DDS para kalabanin nila. Yun sila, doon sila nabuo. Yun ang finished product nila. Di ba? Huwag nyo batikusin ng DDS. Andiyan dyan na yan eh. Hindi ko pinatlago lang mga DDS ha. Bala kayo punahin nyo. Pero minsan man lang, kagaya ng ginagawa ng mga congressman ito, unahin ang taong bayan. Ito nga, ethics yun. Si Kiko, sinuspende. Tama to eh. Birin mo, congressman ka ng isang lungsod. Ha? Ang galing-galing mo sa lungsod mo. Kung. Mahal pa ng sasakyan mo. Ha? Binoto ka ng tao doon. Galing-galing mo magsalita ng eleksyon. Tapos may problema yung bansa. Hindi mo kayang solusyonan. Hindi ka sasalita. Kasi hindi naman solusyon ang hanap. Hindi ka naman makakapag-solusyon eh. Isang congressman ka lang eh. Yung magsalita ka man lang. Maramdaman ng lungsod mo. Oy, si congressman na ba? Si Juan ba? Si Juan. Si congressman Juan nagsalita sa atin. Ba, representative ng ganitong lugar. Nagsalita sa plenary. Na mahiya naman kayo. Yung di ba? Yung manonood sa'yo, mga taga-lungsod mo, matutuwa sa'yo, sulit yung boto sa'yo. Hindi yung tahimik ka. Di ba? Ang dami nga nagsisinay, binoto si Tulfo eh. Bakit? Ang ingay-ingay pag may issue. Pero kapag pag ito na ang tahimik niya. Di ba? Ngayon masasabi kay Tulfo, mga Tulfo ito, masasabi dito kay Kiko, tinanggal, tahimik sila. Kayo na ba sila naglilingkod? Sa taong bayan o doon sa isang politiko? Sige nga. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Marcoleta for his explanation of his vote. Honorable Marcoleta is hereby Ito na, nayanig sila dito eh. Yanig sila lahat dito eh. Rumesbak si Congressman Marcoleta eh. Anak ni Senator Rodante Marcoleta to ha. Buong plenaryo, nayanig sila eh. Ano kayo? Iba talaga pagtatak Marcoleta. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted, "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Bloc na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Berador na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gano'n man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. Tingnan mo, hindi siya nahain ng ethic complaint. Ito ba si Kiko? Bakit? Nare-real talk ba kayo? Di ba? Totoo lang. Ang dami siya salita. May mga kabit pa nga daw eh. Saka yung pag nanakaw na lang, yung ginagawa dyan eh. Hindi dyan ha. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno eh. Ba't di kayo sasalita? Bakit? Pag alam nyo kakampi na kinakatakutan yung administrasyon, hindi kayo magsasalita? Duterte man yan o Pinoy o ano man yung administrasyon, hindi kayo magsasalita. Sa susunod mga kababayan, huwag kayong halal ng tao na kung saan duwag. Huwag kayong halal. Tandaan yan. Kahit saan pong larangan, medical, medisina, scientifical, kahit anong klase, biblical, ha? Ang duwag, may bahagi yan. May bahagi yan. Saan? Doon, sabi niya sa Biblia eh, pagkaparusahan. Ayaw kasi ng Diyos ng duwag eh. Ayaw din ng tao duwag. Daduduwag ka. Yeah?
dapat nanindigan ka bago ka pumasok sa isang politiko. Teka muna, handa akong tumakbo, dapat handa ka rin, isa lang alak, isakripisyo ang sarili mo kung kinakailangan. At kung hindi mo kaya yan, huwag ka nang tumakbo dahil mapipirwisyo mo ang taong bayan. Tama, mali? Hindi lahat ng tumatakbo ay kami karapatan. Tumakbo kasi kilala ka, sikat ka, nanalo ka. Pero nanalo ka na, ano nangyari sa'yo? Nanahimik ka na. Ano ibig kong sabihin lahat ng sinasabi ko? Freedom of speech nito. Magsalita kayo. Ang freedom of speech sa kanila yung pananahimik eh. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Yon, mabigat yon. Baka sabihin naman, bakit miyaw lang miyaw yun? Hindi. Ibig sabihin ni Marcoleta dyan, yung magmiyaw, yung ginagawa ni Kiko, yung pang sa Facebook post ng post, yun. Ano mas matindi? O yun sa magnakaw, doon na ako kay Kiko. Kung kalaban ko si Kiko, doon ako kay Kiko, maasar lang ako, bukas wala na siguro. I-block ko lang siya sa social media para di ko makita post siya, okay na siguro. Diba? Pero yung magnakaw, hindi ka apektado, pero yung taong bayan na kung saan ikaw dahilan ng bakit nanalo ka, ninakawan sila. Tapos ikaw wala kang concern. Antindi mo. Nanalo ka, di ba? Dahil sa taong bayan, yung kung saan, kung bakit ka nanalo, yun ang pinagnakawan. Tapos hindi mo man lang pinagtatanggol sila. Nung halalan, ikaw ang binoto nila, sinakripisyo nila, yung mga kamag-anak nila, inutusan nila, iboto mo si ganito, iboto mo si ganyan. Hindi nyo ba naisip yun? Diba? Yan ang hindi natin nila iniisip, yung pinakamalalim na pinakaano. Oh. Ako lang yata ang vlogger sa salita ng ano, na talagang napakalalim eh. May talino, may sustansya. May pinaghuhugutan. Diba? Pero wala nga lang binabanggit na pangalan. Bakit? Kasi para pang lahatot sa pangkalahatan. Ano ba ang mas mabigat na... Pero hindi lahat. Yung makakarinig lang pangkalahatan. Kasi marami namang congressman mababait eh. Tahimik lang talaga, ayaw mangilam eh. Diba? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong pisong mga bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Congressman Nazal to give his explanation of his vote. Congressman, Honorable San Fernando. Ito, matindi si Eli San Fernando. Buti di pa ito masyadong wawasakin ka rin ito. Ito yung si Eli San Fernando, talagang bumabati ko sa mga manggagawang Pilipino. Talagang pinagtatanggol niya. Ito, dapat ang natin, mga taong ganito. Nagsama-sama mga talagang matitikas eh, lebiste. Yung mga kilala sa lipunan eh. Thank you, Mr. Speaker. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This quote serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question, what really is unethical behavior? While I agree
that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker, but who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung saba ay karapat, dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust. Ang ayaw kay Kiko Barzaga, dalawa lang. Yung mga pinklawan, matik na yan. Ang mga pinklawan, walang ibang gusto yan, kundi sila lang. Ha? Yung, si Kiko Barzaga, ang ano niya, kaya ayaw nila, nare-real talk sila. Yung mga edukado kuno. Di ba? Kaya ang hirap pag ano too much study ka. Yung ako, sagad ako sa pag-aaral Hindi lang Biblia Mga history, mga katwiran, nag-aaral ako ng reasoning lahat Pero hindi ako ganyan kaing-eng. Di ba? Kung sino pa yung mismo tapos ang pag-aaral, eng-eng na Di ba? Malayo sa katwiran Di ba? Hindi lahat That the public has left for this house at a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this house, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize... Tamo, lima na tayo sasalita rito. Ibang congressman nasasaan. The Honorable Bong Suntay. Honorable Bong Suntay is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang boto ko ay nakaugat sa malinaw at tahasang proteksyon na ibinigay ng konstitusyon. Proteksyon na hindi natin maaaring baliwalain dahil lamang hindi natin nagustuhan ang pananalita ng isang kasapi. Ang boto ko ay nakaangkla sa pinakamamahal na kalayaan na pundasyon ng ating saligang batas. Nakaukit. Di ba natin sa Pangulong Duterte, okay lang magsalita ka, karapatan mo yan. Dati sa Pangulong Duterte, ganyan Di ba? Bakit wala lang ganyan? Bakit? Napakaduwag, takot na sila. May magsasalita sa kanila. Bakit? Na yung mga tao naniniwala? Bakit? Yung mga tao ba, pag may nagsalitang nagdakaw si Saldi, insertion, may nag-insertion, yung ba impluwensya sa mga taong bayan? Hindi nakita ng buong bayan ang nangyayari ngayon. It's Article 3, Section 4, under freedom of speech, na nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ito ang pundasyon ng lahat ng demokratikong lipunan. Its shield is broad and its protection is deep. It extends even to speech that is sharp, incendiary, or inflammatory. Constitutional protection is not limited to speech that is polite, convenient, or comfortable. Okay. This freedom is not ornamental. It is the lifeblood of a democratic discourse. The very air that allows truth to move, compete, and ultimately prevail in the marketplace of ideas. In every Congress, in every era, disagreements, mabigat man o masakit, ay mangyayari. But our duty is not to silence discomfort. Our duty is to allow debate, to permit critique, and to safeguard the right of each member to speak without fear that dissent itself becomes punishable. Totoo, the circumstances and expressions involved fall short of decorum expected in this house. Hindi natin kinukonsinti ang pamamaraan o pagkasabi.
Hindi natin tinatanggal ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng salita. Okay. Ngunit, falling short of decorum does not remove constitutional protection. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para palitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcome, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Tama. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no. To uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Robert Nazal for his explanation. Honorable Robert Nazal is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, my esteemed colleagues. While I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects two deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate, crass, and unbecoming of a member of Congress, I respectfully submit that the proposed 60-day suspension is grossly disproportionate to the offenses alleged. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. Second, voting no does not mean condoning his acts. It is instead a principled affirmation that fairness and due process are indispensable. The resolution before us does not specify the precise acts for which Representative Barzaga is to be sanctioned. Without such clarity, how can he meaningfully defend himself before the entire House? The most basic tenets of due process require that any member must be informed of the specific statements or posts deemed punishable before the harshest penalty, short of expulsion, is imposed. If this House demands accountability, then we must likewise ensure fairness. Otherwise, we undermine the very integrity we claim to protect. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. Sa karaniwang araw sa Kongreso, kukunti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para
masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting. Dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since... Ito binukin ni Labiste rito, tignan mo nagtataka siya dito bakit dumami ata yung umattend. Pero ngayon bakit dati wala namang ganito ngayon parang first time yata nangyaring dumami, dumalo. Bakit? Interesado ba lahat kay Kiko? Ano to? Ganito ba tayo lahat kasip-sip? Approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin. Ito pinakamataas na attendance ngayon daw. Na tila napaka-importante na masuspendi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin ng mga yon ang inuuna ng Ethics Committee. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron na tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso at andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspendi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspendi si Congressman Barzaga. Kakapal mga pagbumukha, no? Talagang baliktad na panahon ngayon. Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag-a-attend sa plenaryo. Pero ang isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang isa sa mga mas lalong mababang attendance at konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay huwag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Kaya ang nakakalungkot dito, anuman ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso. Dahil ang nasa isip ng maraming mga kongresista ay hindi ang paggagawa ng mga batas, kung hindi sana wag lang silang makasuhan. Hindi lang siya sinusuportahan ng Tasmania. Sasabihin nyo naman, politika naman to. Ay, mga politika lang yan. Para ba pag isang politiko nagsasalita, politika lagi gusto? Ay, namumulitika lang yan. Ganun na lang ba? Wala na ba magsasalita ng totoo? Puro politika? Pero pag nagsabi yung kalaban na hindi politika, pero pag katotohanan binubunyag nila, namumulitika lang yan si Kiko. Kasi si Labise namumulitika. Si Marcoleta namumulitika lang yan. Ganong laban nila. Pag hindi nila kayang nguyain, politika. At kapag talaga hindi na kaya, sasabihin, obstructionist o kaya fake news. Di ba? Yes, sinusuportahan siya ng buong bansa. I think totoo, sinusuportahan siya ng marami. Ito si Kiko. Na mas popular si Congressman Barzaga. Correct, popular si Kiko Barzaga talaga. Kaysa sa Kongreso. Kaya ang pag tumakbong Vice President to, manalo to eh. Di ba? Isang dahilan na sinasabi ng iba na dapat siyang isuspindi ay ironic. Ang sinasabi po nila ay sinisira daw niya ang imahe ng Kongreso. Ang nakakasira yung pangungurakot. Di ba kayo natablan dyan? Mga kayo? O balat kalabaw kayo pagdating sa kurakot. Pero pag nagsasalita, balat sibuyas kayo. Ito naman po ay ang korupsyon at ang mga aligasyon ng pagnanakaw ang sumisira sa imahe ng Kongreso. Tama. Ang galing, di ba? Ito, pahinga natin si Romeo Naguanzon, ha? Napanood niyo yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barzaga ng Cavite. No?
Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Nakalimutan talaga. Hindi kinalimutan. Okay lang nakalimutan eh. Okay lang eh, mapagbibigyan mo eh. Sa pamamagitan ng paalala, maaalala eh. Pero yung pinagtatakpan yung katotohanan, mahirap yun. Sinasadya mo yun. Kaya nga sabi niya na matatanda eh, ang hirap gisingin yung taong gising. Di ba? Kasi gising yun. Okay pa kung tulog eh, pag ginising mo, gigising talaga yun eh. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech. Lalo na pag inside the halls of Congress, na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas. Di ba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siya magnanakaw, o mandrugas, magnanakaw, sususpindi nila. Pero pag si Congressman Puno naman nagsabing gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Utang. Bias. Kaya nangyari dyan sa human rights defender sa House? Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno? Di ba? Yan ang sasabi natin, di ba? Pero pag nakawan, di kayo balat sibuyas. Di ba? Balat kalabaw kayo. Hindi kayo natinag-tinag. Bakit? Di nyo kasi pera yung ninanakaw eh. Di ba? May sahod kasi kayo dyan eh. Di ba? Ang konstitusyon na napakapakapal. Pero ang ganda ng ni Ma'am, no? Ang ganda ni Ma'am Rowena Guanzon yung view, Ma'am, yung view mo. Kasi nasa very fresh yung views niya. May mga sinig pa ng araw, no? Karapatan dyan. May mga huli pa ng ibon. Sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat mag-suspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sinong napaka-moral na tao. Ano, Congressman Puno? Halika. Punta tayong luneta, tayong dalawa, live stream. Yun, maganda, live stream. Ano, walang papalag dyan. Napakatindi nito ni Ma'am Rowena. Maraming alam to. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Oo. Kala mo naman kung sino ikaw na... Di ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech, ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yun sa ulo mo, tigat-tigat na mga ukukote nyo dyan, ang Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan. Sabi nyo, I have freedom of speech yan eh. Ayoko lang yung manner of saying it. Gaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan eh. Okay. Salamat. Ito to. Kay Ma'am Rowena Guanzon, ito na po tayo. Matapos na po tayo ngayon. Sana pangibabawi natin ang katotohanan. No? Hindi naman tayo, may limitasyon naman tayo eh. Huwag tayo matakot sa ipagsabi yung katotohanan. Pero kung tayo mag-iimbento na tayo, huwag natin gagawin yun sa administrasyon. Huwag natin gawin yung parusa sa na nag-iimbento tayo katulad na ibang vlogger dyan, invento. Ang dami nag-iimbento ng vlogger ng mga loyalista. Puro fake news ang ginagawa. Hindi nila sinisita. Pero pag ang mga kalaban nila na nagsalita ng katotohanan, sasabihin nila fake news. Yeah? Okay, ito po tayo. Paalam sa inyong lahat.